guys! We finally made it here in Vienna, Austria. Tingnan niyo po ito. Hello, Roses! First time ko makakita ng palasyo. Dito kami sa Charles Cathedral. Guys, ayan nga, totoo nga ang balita ni Kuya Marvin. Good morning, everyone! Finally made it here in Prague Central Main Station, and our trip going to Vienna, Austria is around 8:40 a.m. So inagahan na namin para hindi kami malate. By the way, it's chilly outside. Actually 8 degrees Celsius na. Hindi ko ina-expect. Dapat ang susuot ko ay manipis lang na shirt and shorts. Pero nagulat na lang kami paggising namin, it's 8 degrees. So change of plans. Buti na lang meron akong dalang isang bubble jacket. However, yung shorts, di ko alam kung magagamit ko pa siya all throughout the travel. Kasi di ba guys, kapag spring, meron tayo, or ako lang ba? Hindi ko kayo dyan-judge. Ako lang yata. Di ba pag spring, akala ko kasi ano lang siya, kailangan manipis lang yung outfit. Tapos, pwede kong tumambay sa park ng naka-shorts, naka-manipis na shirt. Pero, oh my gosh, maling-mali pala ang aking assumption. So, huwag niyo akong gagayahin, guys. So, anyway, nakabit kami kahapon ng ticket dito. It's around 1,000 plus pesos each. So, yun guys. Pag pupunta kayo ng Europe, make sure na makapagpa-reserve kayo ng seat sa train kasi especially yung mga bumibili online sa Klook ng Eurail, that's only a train ticket pero iba pa yung seat reservation. So better, another option, pumunta kayo dito sa train station, then you buy your ticket with seat reservation na. So yun, nag-aantay na lang kami. Ito yung bulletin, wala pang assigned na platform para sa trip namin going to Vienna, Austria. So, samahan niyo na lang ako. Thanks! Bye-bye! So, it's almost 8:40 a.m. Lumabas na dun sa bulletin yung aming platform. Mamadali. Grabe, 10 minutes na lang. Kailangan namin pumunta sa platform 3S. Okay, we finally made it here sa aming platform. Platform number 3. So, antayin na lang namin yung train. So, dito may papaalis na train. Hindi ko alam kung papunta saan yan. But yeah, kailangan lang namin antayin yung assigned train namin. Ayan, so tama yung platform, di kami nawawala, di kami naliligaw. Good morning, ate. Good morning. Lamig. Good morning. I just got rid of all of my road. Wala nang natira, simot. Ayan, nagko-collect lang nag-check lang ng ticket. Grabe na stress ako ng slide. Ang dami nating malalaking bag. Ayan, we are on our way to Vienna, Austria. Sa PG. Ang ganda ng view. Lalampa-lampa. Ang ganda ng view, puro mga puno at saka mga halaman. Appreciate ko. Tsaka graffiti walk. So our travel time is 4 hours more or less. Buti yung hotel namin sa Austria.
walking distance lang from the main train station. So, ang arrival natin 9, 10, 11, 12 past 12:40. So, diretso na lang kami sa hotel, tapos we'll drop our luggages off. Tapos punta kami sa Schönbrunn Palace. Excited ako dun sa Schönbrunn Palace. Ayan, tumayo muna ako guys para pumunta sa restroom sa train going to Austria. Nakatulog na din, nakapag-nap. Medyo gutom na. Oh, gutom. Kakakain na kanina. Right, so, what time is it? 10:43. Our arrival is 12:49 pa. So, 2 hours pa. But so far so good. Sobrang ganda talaga ng train. Yung sanitizer, imagine, di ba, nakakalala, or binabasag. Pinoy, what is? Next stop, nächsten Halt, Rzeszów. Hello guys, we finally made it here in Vienna, Austria. Grabe. Sobrang enjoy naman yung ano. Ay wait, nagpa-fog yung lens ko. Sobrang lamig. It's 11 degrees dito sa Vienna. Sobrang lamig. But everything's good. Masaya naman yung train ride dahil nga maganda yung sceneries, hindi kami na-bored. Plus, nagbaon kami ng mga snacks. So, maglalakad na kami papunta sa hotel. Malapit lang siya. Binook namin, nasa likod lang nitong main central station. Yan. So, it's almost 1 PM na. Lalapag lang namin sa hotel and then, gahanap kami ng makakainan before maglamyada. Hey. So, na-drop na namin yung aming mga luggage sa aming hostel. Malapit lang yung hostel sa train station. Tapos, kumain na muna kami sa KFC. Dinayo pa namin yung KFC dito. And now, we are heading to Schönbrunn Palace na magko-close doon ng 5 PM. Pero alamin muna namin paano kami makakabili ng bus or train tickets.
Okay, so nakita na namin yung station. Ganda dito sa malapit sa hotel. Maraming grocery, maraming kainan, at hindi gaano crowded. So magandang maglakad-lakad. Okay, so need daw namin bumaba dito sa station. Tapos, titingnan namin kung merong 2-day pass para tipid compared sa single journey tickets yung bibilhin. Since bukas, marami din kaming pupuntahan or marami kaming nasa itinerary na mga iikutin dito sa Vienna Center. So, ang ginawa namin, uunahin lang muna namin yung Schönbrunn Palace kasi siya lang yung nahiwalay, siya yung malayo because the rest nasa city center naman na siya. So yeah, dito muna kami sa MRT station. Ito guys, bili kami ng ticket. Okay, laters. Yan, na-figure out na namin sa loob ng train. So our ticket is good for 24 hours. Yun na lang para tipid. Tapos, ang cost niya, almost 1.5, no? Kung i-convert, 1.8. 8 euros. No, per ticket. Yeah, so 8 euros 24 for 24 euros. hours. That's 500 pesos per person. 24 hours. So, pupunta namin ngayon sa Schönbrunn Palace. So, talagang pag magka-travel kayo, kailangan mag-research muna ng maayos para hindi kayo maligaw. Ayun. Ayos naman, modern naman yung kanilang train. Wag na. Ay, okay yung experience yung pinapakita nila. Kung paano? Hindi, bukas, bibili pa naman. Pabalik. Sabi ka. Para ano, experience, ano pang research mo. Dapat kanina. Ayan, so pupunta na kami sa sa transfer. Okay. We're lost. Sa U4. Transfer. Ayan. Grabe. Ang taas liter nila dito sa U. Ayan. Basta figuring out pa. Pero kaya naman. Tourist friendly naman yung transportation dito sa Austria so far ha. Or baka masyado pang maaga. But so far so good. Okay, so yun yung U2 pero dito kami sa U4. Guys, sakay na kami. Punta na kami na. Ayan, nakarating na kami sa Schönbrunn Palace. Ito yung labas ng train station. Nandito naman yung palace. So, papasok na muna kami. Sobrang linis. Yun yung masasabi ko dito sa Austria. First impression, sobrang linis ng streets. Unlike Prague kasi cobblestone. Comment. Comment. Wala siyang input. So na siya, minamanage na siya ng government, I think. Since wala naman ng monarchy. Guys, yan, malapit na kami sa entrance. Tingnan nyo, oh, grabe, kaganda ng mga bulaklak. Yellow roses. Tingnan nyo, guys, oh. Yellow roses. Ala, nandito lang. Kung sa atin ang dami nang kumukuha nito. Grabe, ang lalaki. Para, oh, ganda, diba? Tapos tinabihan ko pa. Ano na? Ganda. Para kaming nasa, okay. Okay. So, ano ang explanation na to? Na yellow roses? Kasi Joseph. Anong? Ayun, Joseph. Store. Joseph. Mali. Akala ko naman may explanation to. Di kasi, di ba dati yung emperor dito si Franz Joseph.
So akala ko naman connected. Tsaka guys, ang galing. On our way here sa Schönbrunn, meron kaming nakita na free water refilling station. So hindi nakakatakot. Kung sa Pilipinas yun, baka ewan ko, kukuha ko ng water. Pero merong station, so libre lang. Hindi kayo hindi kayo mauuhaw habang nag-iikot-ikot dito. So yes, ang ganda. Yellow yung palace, yan sa likod, yellow palace. Tapos napapaliputan pa siya ng mga yellow roses. Ang galing lang talaga. Guys, grabe. Andiyan na. First time ko makakita ng palasyo in real life. Sobrang grand. Grabe. So, oh my God, I still can't believe na nandito na ako sa Schönbrunn Palace. Imagine, kukunti lang naman ang members ng royal family. Ganyan yung bahay nila. So, Schönbrunn Palace pala was the official summer residence of the Habsburg Empire. So, yun nga, sabi ko nga sila, Empress Elizabeth, pero known as Empress Sisi. Tapos yung husband niya, beloved husband niya, si Emperor Franz Joseph. So kung nanonood kayo guys ng Netflix na The Empress, ayan, dyan sila nakatira. Ito yung real palace. So hindi ko ma-describe kasi sobrang grand niya talaga. Ang laki. Ito oh. So libre yung makapasok dito sa courtyard. Pero pag papasok na kayo sa loob ng mismong palace, may bayad na. So imagine niyo na lang guys kung nandito kayo, dito naglakad-lakad yung mga hari at reyna, imagine. Tapos yung mga malalaking damit ng mga babae, tapos may nakasunod sa kanilang mga lady-in-waiting, tapos yung emperor. Grabe, nai-imagine ko dito. Fan na fan talaga ako ng mga ganong type of drama series. So yan siya. Yan. Okay guys, so nandito na nga. Papalapit na kami. So the monarchy here in Austria was abolished primarily due to the collapse of the Austro-Hungarian Empire during World War I. So natalo sila ng mga kalaban nila, kaya unti-unti na-abolish, tapos nawala na sila. Katulad din ng ibang mga empire dito sa Europe. So, ang natira na lang, of course, itong main palace. Yung Schönbrunn, tsaka yung dun sa city center. Dun yung Hofburg Palace. But, now, minamanage na siya ng government. Meron sila dyan exhibit na nandun yung mga gamit ng mga previous royalties. Grabe, sobrang laki ng courtyard. Oo, nagja-jogging na naka-gown. Papunta na kami ngayon sa likod, nandun yung garden. Tapos merong aakyatan para overlooking yung Vienna. Mamaya doon muna tayo. Kakas maka-bridger to. Oo nga, same nung sa Prague. Para kaming nasa location set na Bridgerton. So imagine, diba? Lalabas lang sila dito tapos magtiti sa garden. Mga bulaklak din yan, no? Guys, imagine hanggang doon pa. Ang ganda. Oh my God, the courtyard. Wala na akong masabi kundi oh my God talaga. Kasi talaga naman. Guys, look! Ang laki ng courtyard. Tapos pwede kayong umakyat doon para overlooking yung Vienna City. Pero since pagod na kami, joke, tinatamad umakyat. Pero grabe, ang ganda. Well, totoo ba to? Grabe. Tapos nandito yung palasyo, oh.
Imaginein mo, ikaw yung hari. Tapos lahat yan ang nakikita ko. Akin yan. Lahat yan pag may-ari ko. Grabe. Wala na bang mas gagrand pa dito? Puro grabe na lang talaga. Diba? Yun yung view mo. Pagising mo, open mo lang yung bintana. Tapos, pupungas-pungas ka lang, aarte ka. Tapos yun yung view mo. Oh! Shit! Ang ganda! Bridgerton. Yun o. Yung matataas na... Ang tawag dyan? Ang tawag dyan? Bushes, charot. Grabe. So, busy-busy po maging content creator si Ate Peachy. Tinalo pa po ako. Ang dami pong idea. Apaka-bright! Samantalang si Doc PJ, ito po, pagod na. Nagbabayad ng bills. So, nag-enjoy ka naman tayo. Oo naman, enjoy na enjoy ako. Ang ganda, kahit dito lang ako. Hindi na kami nakaakyat dun sa, ang tawag doon, view deck. View deck. Gawa na lang tayo ng pangalan, no? Kasi di naman namin napuntahan. Pagoda Cold. Pagoda Cold Wave Lotion. Guys, ayun talaga, oh. Nakakatamad nga lang umakyat kasi sobrang taas. Hindi dapat yun para nakaharap. Pag-picture-picture na lang kami dito. Pero, kahit tirik na tirik yung araw, ang lamig. So, nag-enjoy pa rin kami kasi hindi kami pinagpapawisan. Grabe, nandito na ulit yung mga roses. Palabas na kami ng palace. Amoy na amoy pa rin talaga ang bulaklak. Mapapakanta ka na lang na ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Ayan, palabas na kami ng palace. Worth it. Punta kayo dito guys, yun lang masasabi ko. Walang kakwenta-kwentang advice, punta kayo dito. So, ano, ako lang ba? Gusto ko yung parang magta-time travel ako tapos nakikita ko yung mga nangyayari before. Pero dapat hindi na ako nakikita, baka mamaya barilin ako doon. O sabihin, may alien. Pero yun, gusto ko ma-experience gaano siya ka-grand dati. Ayan. So imagine niyo, oh, nandito si Empress Sisi, nakasakay siya dito. Tapos dumadating dito sa kanilang palace. Diba? Siya lang, lakas niya. Empress Sisi. How to be you. So, palabas na kami. Sure na to. Final answer. Deal or no deal. Pabalik na kami dun sa city. Or baka bumalik na muna pala kami ng hotel. Tama ba? Ayan o. Imagine nyo guys. So, nakasakay kayo sa Kalesa. Kalesa. Hanggang naman daw. Kalesa ba tawag sa kanila? Kalesa. Courage. The cowardly dog. Yan, nakasakay ko ganyan, no? Tapos bisita ka ng hari at the inn. Nakaball ka. Cinderella? Tipid tip, kung nandito kayo sa Vienna, Austria, magdala kayo ng sarili nyong tumbler dahil meron kayo makikita mga free refilling stations ng water. So very safe at yan, malamig. So, change of plans. Yan. Okay, so since maaga pa, hindi na muna kami babalik sa hotel. So, kasama naman to sa itinerary namin today. Pupuntahan na lang namin. Although, medyo may konting ambon na. Dito kami sa Charles Cathedral. Ang ganda ng dome. Yan guys, oh. Tapos may mga gold
Golden Kemerut. So malapit lang naman siya sa hotel namin. Dinaanan na namin siya. Guys, ang saya. Nag-picture lang kami. Tapos ang vibe dito, ang chill, ang laid back ng mga tao. Maybe because it's Friday afternoon or after work. So magti-TGIF na yung mga tao. Nagsusmoke lang sila, tapos yung iba may mga drink. So ang saya lang. So kahit nasa city center kami, ang konti pa rin ng tao. Nandiyan lahat ng mga major establishments, major tourist spots. So ang saya lang. Hello! We finally made it back dito sa Keplerplatz. Dito yung district ng hotel namin. So, success naman. Sumakses naman kami dun sa Schönbrunn Palace. So, nakaka-amaze lang talaga kanina. Nagnilay-nilay ako. Nagnilay-nilay. Hindi kasi parang pinapanood ko lang dati, madalas sa YouTube, yung life ng mga imperial family. Wow. Kala mo naman scholarly. Kala mo matalino. So, sa mga gagawin nyo guys, pag pumunta kayo sa isang place, whether domestic or international trip, mag-research talaga kayo para mas ma-appreciate nyo, hindi lang yung puro visuals. Pag pumunta kayo dun sa place, at least alam nyo yung history. Nakadagdag pa yung Netflix na maraming mga series ng yun nga, yung Imperial Family of Austria. So pupunta kami ngayon sa grocery. Bibili kami ng mga knickknacks and water. Napansin ko lang guys, yung mga Austrian, medyo mukhang matapang lang sila. Pero marami naman kaming in-approach na para magtanong ka. Mababait naman, although hindi lang talaga sila fluent sa pagsasalita ng English. Pero yun, marunong naman silang makisama. Makisama. Mabait naman. So yun na nga, dahil nga sabi ko naman sa inyo, diba, sa nakaraan kong vlog, lagi akong nanonood sa vlogs ni Marvin Samako. So, feeling ko nag-intervene yung kanyang kaluluwa ngayon. Since nasa Austria tayo, pupunta din ako sa Lidl. So, napanood ko sa vlog niya na mura. Or just because yun yung sikat dito na grocery store. So, pupuntahan ko na lang muna. Titingnan ko kung anong pwede kong mabili. Yan, nandito na kami sa Lidl guys. So, dito euros na yung mga presyo. 2.59. So, isang tipid-tip din kung gusto nyo mura-mura. Siyempre, wag hindi kayo sa restaurant, pero kung gusto nyo makamura, pwede kayong bumili ng mga ganito tapos sa hotel ninyo, initin nyo na lang. For example, itong mga fruits. Dito sa loob, makakabili na kayo ng 2.98 euros, 1 kilo ng blueberries. So, ito, 2.98, 1 kilo. Tapos, pwede din kayo bumili ng mga chocolates dito or pasalubong. Ayan, maraming klase ng milka. Kukunti lang kasi yung selection sa Philippines. Ang milk. Makakabili ka na 1.99 euros. Guys, ayan nga, totoo nga ang balita ni Kuya Marvin. Yung mga bread dito, ang mumura lang. So kung gusto nyo makatipid, pwede kayo dito na bumili ng pang breakfast na bread. Bili na lang kayo ng hot choco or hot coffee. Tomorrow guys, wala pang assurance kung saan kami pupunta. Di ba sure yung mga itinerary namin dahil supposed to be ang original schedule. Pupunta kami ng city center pero based kasi sa weather, magiging rainy. Well, 60% chance of rain tomorrow dito sa Vienna City. So, since mag-Budapest naman kami ng the following day or day after tomorrow,
baka ipag-interchange muna namin since pangit din maglakad-lakad na umuulan. If we will stick to our original plan, baka city tour lang kami. Pero most likely pala magsi-city tour kami kasi bumili nga pala kami ng 24-hour na Vienna Pass. So, masasayang din pala siya. Siguro naman, hindi naman the whole day ulan. So, we'll make the most of it na lang. Mag-iikot kami sa mga major tourist attractions. So, number 1 na dyan, of course, yung Afberg Palace na libre din naman pala daw pumasok sa loob ng palace. So, yung kanina kasi sa Schönbrunn, pwede ka pumasok sa grounds, palace grounds, but you cannot, you're not allowed to go inside the palace unless you pay. So, di na kami nagbayad kasi hapon na kami nakapunta. Tapos, saglit lang naman kami doon. Mga almost 2 hours lang kami. Hindi naman, actually 1.5 hours. In-enjoy na lang namin yung labas ng palace kasi ang daming spots na pwede nyo pag-picture. Ayan, yung name ng restaurant, Fairhot Donald. Sobrang Fairhot Donald. Non-stop Hindi nawawala ng tao. Kanina pa yun mahaba yung pila. Grabe. Kasi affordable siya. Affordable yan siya. So, we are now heading back to our hotel. It's now 6:30 p.m. Maliwanag pa. Sobrang maliwanag pa. Mamayang 8 past pa didilim. Pero since pagod na ang mga paa namin, babalik na kami doon para makapag-settle in since iniwan lang namin yung mga luggage sa luggage room sa baba sa may front desk. So, yeah. So, pabalik na kami and I just realized sa Prague, hindi ako nakapag-room tour. Di ba vlogger yun? It's a vlogger thing na mag-room tour. Gawin ko na lang dito sa Vienna. Mag-feeling vlogger talaga ako. So, first time natin mag-room tour. So, nandito kami ngayon sa A&O Hostels. So, dito kami sa 6th floor. Ayan. Hi, ate. Hi ka naman dyan. Hey! Pagpasok mo meron ditong, sobrang luwag niya by the way. So, pagpasok mo meron ditong isang bunk bed and dito naman, 2 single bed na pinagtabi. Pero guys, look at that space. Ang lawa. Pwede kami tumambling. Pwede kami mag-host ng party dito. Ayan. So, ang kagandahan pa niya. Yan lang naman guys. Simple lang siya. Pero, super duper ganda na ng space. Ito yung view pala sa aming room. May malawak na terrace. Yan. Sa amin lahat yan. Okay. For the toilet, meron siyang separate na toilet and bath. Maluwag. Maluwag siya. Hi! Ayan. And dito naman sa katabi, ang toilet. Sobrang decent space na siya. Considering na nasa Europe tayo. Ayan yung shower. Sobrang luwag na niya. At, of course, hindi mawawala ang tada! May wagang blow dry. That's it for today.
Wala na kaming gagawin tonight kasi medyo pagod na. Bumiyahe from Prague to Vienna. So, bukas na lang ulit pang malakasan na city tour. So, for now, we're gonna take a rest, maliligo, mag-shower, at tatambay lang kami dito. Baka mamaya puntahan na lang namin yung rooftop bar, by the way. So, yun lang. I'll see you guys tomorrow.